Ayun na nga mga kababayan, nangyari na nga po no, tinanggal na si Senator Amy Marcos sa Foreign Relations Committee Chairman. Ayan, pinalitan na siya ni Erwin Tulfo mga kababayan. At ito'y umiinit na nga yung usapin dito sa Senado at umuugong na ang kodita mga kababayan. So sabi dito, pagpapalit ng liderato ng Senado, muling umugong. Ayan, ito pakinggan muna natin yung pahayag ni Senator Amy Marcos. Dito nga patungkol sa pagtanggal sa kanya sa Foreign Relations Committee bilang chairman. Ito na po. The minority. So appointed. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I move that we elect Senator Erwin Tulfo as chairperson of the Committee on Foreign Relations, Vice Senator Amy Marcos. I so move, Mr. President. Any objection? There being none, Senator Arvin Tulfo was elected. May we recognize the former chair, Senator Amy Marcos, for manifestation. Senator Amy Marcos is recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng konsulado, embahada at mga opisinang hindi naging maramot sa suporta at pagtanggap, lalong-lalo na ang Department of Foreign Affairs na naging katwang ko sa pagbibigay ng 3.5 taon ng pakikipag-ugnayan pandaigdig. Taas noo at taos puso po ang aking pag-uulat sa bayan ng ating nagawa bilang tagapamahala ng Komite ng Foreign Relations sa Senado. Ang bawat tagumpay ay bunga ng makapilipinong paglilingkod ng Senadong naniniwala sa aking kakayahan. Nagpapasalamat ako at ang aking opisina sa pagkakataong iangat ang Senado at ang Pilipinas mismo sa bawat pulong sa ibayong dagat. Salamat sa mga kapwa kong senador sa kanilang kumpiyansa at pagtitiwala sa mga hakbang na ginagawa para lamang sa bayan, walang halong damdaming personal o politika. Nagtrabaho at nagtagumpay tayo, hindi kailanman nagpakabog sa bawat ganap sa anumang sulok ng daigdig sa loob ng 3.5 taon. Ang inyong lingkod ay nahalal bilang kinatawan ng IPU sa UN, sa United Nations noon sa Geneva, Switzerland para sa pulong ng Asia Pacific at napili rin bilang Secretary General ng Asia Pacific Parliamentarians on the Environment sa Seoul, South Korea. At ating kinumbida pa sa Pilipinas silang lahat sa Hunyo. Gusto ko pa rin ipakilala ang ating dalawang batas, the groundbreaking Loss and Damage Fund Board Act as well as the code, the new Philippine Passport Act that was passed by your committee. A total of 13 treaties were ratified under our watch. The Violence and Harassment at Work, the Double Taxation Acts, the Social Security Agreements, Cultural Diversity, a long-standing, almost 20-year-old treaty pending for the longest time, and several other acts that should be perhaps the template for many to follow, the Transfer of Sentenced Persons Treaty, the Host Country Agreements, the Philippines-U.S. Narcotics Control, and the Marine Diversity Act. All of these treaties were passed. Also, a total of 8 inquiries in aid of legislation into the Philippine-U.S. Task Force, the One China policy, some very controversial issues, the Ayungin Shoal incident, the inquiry on the U.S. Air Force landing, the Afghan visa applicants, and of course, the infamous ICC hearings on the kidnapping and extraordinary rendition of former President Duterte to the ICC in The Hague. Naway, mas mapayabong ng susunod na chairman ang komite natin, alang-alang sa kapakanan ng Senado para sa sambayan ng Pilipino. Muli, maraming salamat sa karangalan ibinigay ninyo sa akin na maglingkod bilang inyong chairperson ng Komite ng Foreign Relations. Maraming salamat po. Nako, lagot na mga kababayan, no? Hindi na pala si Senator Amy din ang naghahawak, no? Yung ano ng kay PRRD. Siya rin pala ang may hawak, mga kababayan. Nako.
So, kailangan talaga magkaroon na ng kudita sa Senado, no? So, yan yung mga bali-balita para palitan na si Senate President Tito Soto. Yan po yung umuugo ngayon na balita. So, ang nangyayari kasi ngayon parang binubuli na yung minority, mga kababayan. Parang tinatanggal sila lahat, no? Parang ayaw silang pakinggan, mga kababayan. So, ito naman, pakinggan nyo yung about sa pagpapalit ng liderato ng Senado, muling umuugong. Ayan, balita po yan dito sa News 5. So, ito na po, panoorin natin. Ang posibilidad na magpalit na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanya mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Jiggy? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiggy, nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc at hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Nako, hindi mo alam. Baka mamaya talagang tatraidorin ka ng mga yan. So, yun daw. Sabi ni Tito Soto, ano daw, nakakausap naman daw niya sa chat yung mga majority. So, mukhang wala naman daw mangyayari. Pero, di ba may mga umuugong mga kababayan na talagang dismayado dito sa pamumuno ni Tito Soto sa Senado. At malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kasi ilan ba yung minority? Siyam. Ilan lang kailangan nila? Siyam, 10. 4 lang mga kababayan kasi 13 para mapalitan sa pwesto itong si Senate President Tito Soto. So, malalaman natin kung sino yung 4 na aalis o malalaman din natin kung mayroon pang bukod pa sa 4, baka may sumunod pa. So, malalaman natin yan sa mga susunod na araw, mga kababayan. Ayan. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Wala doon nakakarating sa atin. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan, sabi niya marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At Mayan, Fake news ikaw pag nagkatotoo dyan, yan. insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero para patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13
ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Yung ibang mga senador, Hindi anong pa sure, mga reaksyon dito sa kababayan. usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jive Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit na Senate President Tito Soto, sinalag yung mga balita ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños. So ayun mga kababayan, chismis lang daw pala yung umuugong na liderato, no? So sabi ni Ping Lacson, pero malalaman po natin yan sa mga susunod na araw kung sino yung magta-traitor sa majority o lilipat, no, sa minority para mapalitan sa pwesto itong si Senate President Tito Soto. Yan yung mga aabangan natin kung mangyayari nga ba o isa lang itong haka-haka. Malalaman po natin yan mga kababayan. Kayo mag-comment kayo. Pabor na ba kayo na palitan na sa liderato itong si Tito Soto o manatili pa rin siya bilang Senate President? At pabor din ba kayo na maging Senate President itong si Amy Marcos? Kasi umuugong mga kababayan na gusto ng mga ilan nating mga kababayan din na maging Senate President si Amy Marcos. Ito daw ang kauna-unahang babaeng maging Senate President kung sakaling mangyayari ito. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe mga kababayan, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel.